buhay. Nagpapasalamat kami sa iyong pagmamahal at salamat sa iyong anak na si Jesus. Sa kanyang buhay at tagumpay ay naririto kami at humaharap sa iyo. Siya ang aming tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto, Panginoon, na magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa paggabay sa bawat isa sa amin upang makasama namin magpuri at magpasalamat sa iyo. Panginoon, ikaw po ang manguna sa worship service na ito. Lukuban mo po ng iyong Espiritu Santo ang tagapagsalita sa araw na ito upang lubos namin maunawaan ang iyong banal na salita. Panginoon, gayon din, ikaw ang manguna sa aming music ministry, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanilang talento na ibinabahagi sa amin. Panginoon, nagpapasalamat din kami sa mga ushers at volunteers na patuloy nagbibigay ng kanilang oras, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa children ministry, Panginoon, sa mga volunteer teachers, upang sa mga murang edad ng mga bata ay makilala nila ang kanilang pagpapagligtas, Panginoon. Panginoon, ipinapanalangin namin ang aming mga kapatid, ang mga mabigat na dalahin, Panginoon. Panginoon, you are our great healer, Panginoon. You are our great provider. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal at iparamdam mo sa kanila na walang imposible sa iyo, Panginoon. Panginoon, dahil sa iyo meron kaming Kristo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, na meron kaming tagapagligtas. Panginoon, patuloy mo kaming maging biyaya sa bawat isa, Panginoon. Nalukuban mo kami ng iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw-araw mo pagbibless sa amin, Panginoon. Lahat ng ito po ay aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Batiin muna natin ang bawat isa ng isang magandang umaga. Happy Resurrection Day sa bawat isa. Ayan, sa harap, sa likod. Alam namin ang bawat isa ay nagagala. At nandito tayo ngayon upang ipagdiwag natin ang pagkabuhay ng pag-alala sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Muling pagkabuhay. So, bago tayo umawit, hayaan niyo po muna akong pumasa ng isang talata sa ating Biblia. At ito'y matatagpuan sa 1 Peter. 1 Peter. Verse 1, at chapter 1, verse 3, ang sabi po dito, we have been born again because God raised Jesus Christ from the dead. Amen? Naniniwala po ba tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ganun din ang ating mga buhay ay muling na bago dahil sa ginawa ni Cristo sa krus ng Kalbaryo? Amen. Ito ang Diyos ay binigay ang kanyang buhay para tayo ay mawala ng pagkakasala. Kung paano ang Panginoon ay binago ang buhay natin, kung paano inaayos niya ang buhay natin araw-araw. Amen? Amen. Kaya alam ko, maaga pa, pero sabi nga, walang oras na pinipilit ang ating paburit sa ating Panginoon. Amen. Kaya wala tayong gagawin, kundi papurihan, pasalamatan ng ating Panginoon. Let us rejoice in the resurrection day of our Lord. Amen. We know that our God is worthy of our praise. Yes, Jesus.
thankful and grateful, Lord God. We just want to worship you, Panginoon. Yes, Lord. Let's just feel the presence of our God in our midst. Hirap naman natin pag-ibig ang pag-ibig ng ating Panginoon.
I must return to the city to tell the others. Come with us. Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Mary, Rabboni, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Para po sa ating responsibility ang ating itutugon, kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Ulitin po natin. Kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Masaya ninyong pasalamatan ng Ama na itinalaga kayong makibahagi ng mana ng mga banal sa kaharian ng Iwan. Tugon po. Kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Iniligtas nga tayo sa kapangyarihan ng dilim at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa kanya kayo nagkaroon ng katulusan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Tugon po. Kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Siya ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay ng tanang nilikha, sapagkat sa kanya ay nilalang ang lahat ng nasa langit at lahat ng nasa lupa, ang mga nakikita at di nakikita, sa pamamagitan niya at dahil sa kanya nilikha ang lahat. Tugon. Kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Siya ang una sa lahat at sa kanya umiiral ang lahat, pagkat ikinalulog ng Diyos ang nanahan sa kanya ang kawalan. At sa pamamagitan ni Kristo, pagkasundiin sa kanyang sarili ang lahat, sa pagbibigay kapayapaan sa bisa ng dugo ng kanyang krus sa lupang o sa langit. Tugon. Kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Dati nga kayong malayo sa Diyos, at salungan sa Kanya ang inyong kalooban. Dahil sa masasama tinutulong, ngunit pinagpagkasundo kayo ngayon sa katawang laman ni Kristo, sa pagkamatay niya upang maiharap kayo sa Kanya bilang mga banal, walang dunis at walang kapintasan. Tugon. Kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Sa Kanya natatago ang lahat ng yamang karunungan at kaalaman. Sa Kanyang katawan ay puspusang nananahan ang buong pagka-Diyos at kayo ay napuspos sa Kanya. Tugon. Kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Noong kayo'y patay pa at nabubuhay sa kasalanan, noong hindi pa kayo tuloy sa Espiritu, kayo'y binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Ibentawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Tugon. Kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Tinawin niya ang nakasulat na batas at record ng lahat ng ating utang at obligasyon at ipinako niya iyon sa krus. Sa pagkamatay niya sa krus, pinutol niya ang kapangyarihan at pamamahala ng kaaway. Ibinilag
niya sila sa kahihiyan at inalo niya silang lubos. Ito na ang buhay ko dahil kay Kristo. Yamang ibinangon ako yung kasama ni Kristo. Ang dapat ninyang ibigin ay ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na nasa langit ang lagi ninyang pag-isipan, at huwag ang mga bagay na nasa lupa. Kasi namatay na kayo, at ang buhay ninyo ay na kay Kristo na sa piling ng Diyos. Tugon. Ito na ang buhay ko dahil kay Kristo. Magsitayo po tayong lahat. At mangyari po, batiin natin ang bawat isa sa katabi natin sa likod ng Happy Resurrection Sunday. At sabay-sabay po natin sabihin, buhay ang Panginoong Jesus. Ang araw na ito ay hindi araw ng kalungkutan. Ang araw na ito ay araw ng pagdiriwang. Palapakan po natin ang Panginoon. Wala na po ba nilalakas pa ang palangkakayan? Our God is alive. Jesus Christ reigns forevermore. Sin has been broken. We have eternal salvation in Christ Jesus. We are translated from the kingdom of darkness, and now we are in the kingdom of light. And so praise Him, glorify Him. Honor the Son of God, who reigns and lives forevermore. Thank you, Jesus. Father, we honor you. Thank you for planning the whole idea of salvation. Salamat, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu, sa pagliligtas niyo sa amin. Ang Ama ang siyang nagplano ng ating kaligtasan. Ang Anak nagsagawa nito. At ang Banal na Espiritu naman ang naglalapat ng kaligtasan ito bilang isang personal na karanasan. Panginoon, kami pong lahat ay walang panglasa sa inyo. Kami pong lahat ay nakatalikod sa inyo. Kami pong lahat ay nagpapakalubog at nagtatampisaw sa pupikan. Hindi ka namin kilala noon. At wala kaming ni kapirot na pag-aasam sa inyo. Kami pong lahat ay bulag sa liwanag ninyo. Ngunit sa kabila nito'y hinanap nyo kami. Kahit noong kami ay makasalanan pa, kahit noong kami ay nakatalikod pa, iniibig nyo na kami. It was a one-way love. Wala kaming maisukli. Wala kaming maibigay. Kung may maibibigay man kami, ito ay ang aming kalagayang makasalanan. Thank you for loving us. Thank you for choosing us even before the worlds were formed. Salamat dahil nung araw na wala pa kaming nagagawang mabuti, ay inunahan mo na kaming mahalin. At ito ang tamang araw upang alalahanin ang ginawa mo doon sa krus. Na kami ngayon ay hindi na malayo. Kami ngayon ay malapit na. Dati hindi kami kabilang, subalit ngayon kabilang na kami dahil kay Kristo. At ngayong umaga, mabibigkas namin kami ang malayanan. Salamat po, Panginoon. Thank you for this gift of resurrection. We are alive in Christ. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Lahat po ng pinagpala ng Diyos ay pumalakpak. Hallelujah. Sabay-sabay po natin itaas ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin sabihin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagdiligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay.
Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin today, I receive the blessings and the word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings and the word. In Jesus' name, amen and amen. Let us remain standing and allow me to read these two verses taken from the book of Romans chapter 6. We will be reading verses 3 and 4. Sabi po ng salita ng Diyos, hindi nyo ba alam na noong binautismuhan tayo kay Jesucristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Panginoon, pagpalain po ang mga salitang ito at kayo po ang magbigay ng tamang pangunawa sa mensaheng ito. Nawa po ay hindi namin marinig ang opinyon ng tao, ang kaalaman ng tao, subalit tanging karunungan mo lamang ang maibahagi ngayong umaga. This is for your glory, this is for your honor. Panginoon, sa oras na ito'y lumalapit din kami in the spirit of repentance. Patawarin niyo po kami, O Diyos, ano man kung pagkakasala na meron kami. Kinukumpisan ng aming bibig, marami kaming kamalian. Salamat po sa katiyakan. Salamat po sa assurance of pardon. Salamat po sa katiyakan na kami ay napawalang sala na. At ito ay dahil sa aming pananampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Bago po tayo upo, bigyan po natin ang isang mahigpit na resurrection hug ang ating katabi at sabihin mo sa kanya, this is a day of hope. Ito ay araw ng pag-asa. Kaya sabihin mo sa iyo, katabi may pag-asa ka. Huwag kang manghihina. Huwag kang susuko. Tuloy-tuloy lamang. Maaari na po tayong opo, brothers and sisters. Sino po sa inyo ang mahilig manood ng pelikula? Marami ngayong Pilipino ang hindi na pumupunta sa movie house o sa sinihan kasi meron ng Netflix. Pero yung pagkahilig natin sa panonood ng pelikula ay hindi pa rin naaalis. Tama ba? Marami sa ating mahilig manood ng movies at kadalasan ang hinahanap natin kapag nanonood tayo ng pelikula ay happy ending o yung masayang pagtatapos. Eh, sino ba namang Pilipino ang ayaw na ang ending ng pinapanood ay nakakalungkot o di kaya ay nakakadismaya? May mga ilan po sa atin na may mga ilan sa atin na kapag ang ending ng pelikula ay hindi ayon sa ating inaasahan, nayayamo tayo, nadidismaya tayo. Kaya kadalasan nababanggit natin, ang pangit naman ang ending. Namatay ang bida. Sinayang ko lang ang isang oras at kalahati, pinanood ko pa yan. Ano ba namang ending yan? Hindi nagkatuluyan. Ano ba yan? Sayang ang oras ko. Kauta, bitin. Siguro may part 2. Mabuti na lang, ang taong-taon nating pagdiriwang ng Semana Santa o Holy Week ay hindi kagaya ng mga napapanood nating pelikula na nakakapanghinayang dahil ang pangit ng katapusan. Iba ang Holy Week, lalo na noong unang araw na ito ay nangyari. Alam na alam natin ang kwento nito, maganda ang pagtatapos. Maaaring masalimuot ang simula. May bahaging malungkot, may bahaging madilim, may bahaging nakakakaba kasi para bang talo ang bida. Pero kagulat-gulat dahil yung bidang kinawawa, pinaslang pa nga sa huli,
nagwagi pa din. Hindi siya talunan. Siya ang panalo dahil ang ating bida ay muling nabuhay. Amen? At iyan ang dahilan kung bakit may Resurrection Sunday. Yan ang dahilan kung bakit mayroong Easter Sunday. Ito ang araw na pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ulitin mo sa iyong katabi, may pag-asa palagi. May pag-asa palagi. Subalit mga kapatid, ang istorya ng Holy Week ay hindi po parang isang pelikula rin na pinapanood lang natin. Nakapagtapos na natin panoorin at nalabas na ang mga pangalan ng mga nagsiganap ay papatayin na natin ang TV. Hindi ito isang pelikula na nagandahan ka lang sa ending. Ang resurrection ay nangyari upang may magandang mangyari din sa ating buhay. Ang resurrection ay nangyari upang mabago ang takbo ng ating buhay at maging patungo ito sa ikagaganda. Kaya ngayon pong umaga ay aalamin natin kung paano binabago ng resurrection ang ating buhay sa mensahe ko na aking tinawag, Bagong Buhay dahil sa muling pagkabuhay. Tapikin mo ulit ang iyong katabi at ulitin mo sa kanya, may pag-asa pa kay Jesus. May pag-asa pa kay Jesus. Mababago pa ang buhay mo. Mga kapatid, dahil sa resurrection ni Jesus, ikaw at ako ay mayroon ng bagong buhay. Wala na yung luma nating pagkatao. Ikaw at ako ngayon ay bago na. At yan kung katotohanan na tayo ay mayroon ng bagong buhay kay Kristo, ay makikita po natin sa isinulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, yung binasa po natin kanina. Balikan po natin ang verse 3. Ang sabi dito ni Pablo, hindi niyo ba alam na noong binautismuhan tayo kay Jesucristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Tumingin ka sa iyong katabi, sabihin mo sa kanya, yung dating ikaw, patay na. At hindi lang po yun, ang sabi ng talata, kaya nung binautismuhan tayo, namatay tayo. Lagay po niyo yan sa iyong isip, patay na ako. Yung dating ako patay na. Yung dating ako na mahilig gumawa ng mga karumihan ay patay na. At ang sabi dyan, at ililibing na. Kasama niya. Yung dating ikaw ay matagal nang nakabaon sa lupa. Eh sino yung nakatayo ngayon dyan? Sino yung nakaupo dyan? Eto po sa verse 4. Ang sabi dyan, kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Ikaw na nakaupo dyan ngayon ay hindi na yung dating tao. Yung nakaupo dyan ngayon at nakikinig sa akin ay bagong tao na. Maaaring pakiramdam mo, makasalanan ka pa rin. Maaaring pakiramdam mo parang ang tendency mo ay laging gagawa ng pagkakamali. At maaaring pakiramdam mo, mahirap talagang magbago. Kapatid, ano man ang sinasabi ng pakiramdam mo, pakiramdam lang yan. Dahil ang katotohanan ay ito, bago ka na, binago ka na ng Diyos. Amen? Yung katawang makasalanan ay pinatay na. At kung papaanong si Jesus ay muling nabuhay, kasama rin tayong nabuhay ni Kristo nung day of resurrection, kaya ngayon, tingnan mo ang sarili mo na bago na. Amen? Napakalinaw po sa sulat ni Pablo na dahil po sa muling pagkabuhay ni Kristo, tayo ngayon lalakad na sa isang bagong buhay. At mga kapatid, sa akin pong pagsisiyasat sa kahulugan ng bagong buhay kay Kristo, akin pong natuklasan na ito pong sinasabi ni Pablo na bagong buhay ay may kaugnayan po doon sa konsepto ng born again. Sabihin nga po natin, born again. Born again. O sa Tagalog po, muling kapanganakan. Kadalasan po kapag sinabi natin born again, ang sumasabi agad sa isip natin ay isang sekta, isang grupo, isang relihiyon. Pero makikita po natin sa salita ng Diyos na ang kapanganakang muli o born again ay hindi po pangalan ng isang sekta, kundi ito po yung isang karanasan na ibinibigay sa atin ng Diyos ng libre. Amen? Ito ay regalo ng Diyos. At
Ipapakita ko po sa inyo na yung sinasabi ni Pablo na muling pagkabuhay ay may kinalaman po sa konsepto ng being born again o muling kapanganakan. Makikita po natin ito sa unang Pedro chapter 1 verses 3 and 4 na halos kamukha din sa sinasabi ni Pablo. Ang sabi po dito ni Pedro, purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa dakilang awa niya sa atin. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, may nahahabag sa'yo. May nagmahal sa'yo ng todo. Tayo po ba'y kahabag-habag? Hindi po. Lahat po tayo sa harapan ng Diyos ay mistulang basura. Lahat po tayo patapon. Wala tayong kwenta as far as mata ng Diyos ang pag-uusapan. Sa harapan ng Diyos, talagang mga basura tayong maituturing. Pero sabi po na salita ng Diyos, tayo daw ay kinaawaan niya. At ano po naging bunga ng awa ng Diyos? Ang sabi dyan, ipinanganak tayong muli. Bakit daw tayo na born again? Ano ang ugat nito? Awa ng Diyos, habag ng Diyos. Amen? Hindi ka na born again dahil, nagpabaptize ako sa sektang ito. Na-born again ako kasi nagtaas ako ng kamay at napaiyak ako habang nangangaral yung pastor. Na-born again ako kasi nagsisi ako sa aking mga kasalanan. Magaganda po yung aking mga binanggit. Pero lahat po yan ay bunga ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Habag ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, tayo ay naipanganak na muli. Amen? Kaya po yung pagiging born again, hindi po isang bagay na pinipilit nating mangyari. Kundi po isang bagay na nararanasan natin dahil ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sabi mo nga sa iyong katabi, ang Diyos ay gumagawa sa iyo. Lalo ka pang pinababanal. Amen? Praise God. Balikan po natin. Gusto kong ulitin ulit ang pagbabasa ng mga talatang ito. Purihin natin ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa dakilang awa niya sa ating ipinanganak tayong muli. Okay? Paano ito na-accomplish? Sabi dyan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Sabi mo nga sa katabi mo, tayo pinag-isa kay Kristo. Nung araw po na namatay si Kristo sa cross of Calvary, kasama po tayong pinaslang. Yung dating ikaw na makasalanan, yung dating ikaw na, sige, pakalanan mo, mainitin ang ulo, palaaway, basa ulo. Basta yung dating ikaw, ang sabi po ng Biblia, pinaslang sa krus. Pinatay sa krus. Sabi mo sa katabi mo, patay ka na. Amen? Kaya pag may nakita po tayong kapatiran, bakit ba, pastor, yung kapatiran natin di ba nagsisimba na sa inyo, bakit gayon pa rin? Parang nagmumura pa rin doon sa kanto ng NBI. Sample lang po yung sinasabing taga-blessings, ha? Sample lang po yung, bakit ikaganyon? Akala ko ba binago na yan ng Panginoon? Feeling niya patay pa rin siya. Sorry. Feeling pa rin niya, dati pa rin siya, okay? Hindi niya nakalimutan niya. Hindi niya naaalala, pinatay na yung dating siya. Amen. At ngayon, tayo ay buhay na kay Kristo. Ulitin kayo sinabi ko kanina, nung namatay si Kristo, kasama tayong pinatay. Nung nalibig si Kristo, kasama tayong inilibing. At nung si Kristo'y muling nabuhay, kasama rin tayo na muling nabuhay. Kaya kapatid, tingnan mo ngayon ang sarili mo, despite your flaws, despite your mga kahinaan, tingnan mo ang sarili mo, perpekto na sa harapan ng Diyos, banal at matuwid sa harapan ng Diyos, at ngayon ang pinakaasam-asam mo ay mamuhay para sa Kanya. Amen? Praise God. Ito pala po natin ang Panginoon. Pareho pong binanggit ni Pablo at ni Pedro yung muling pagkabuhay ni Kristo. Sabi ni Pablo, dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, meron tayong bagong buhay. Sabi naman ni Pedro, dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, tayo ay naipanganak na muli. So anong konklusyon natin? Yung sinasabi ni Pablo na bagong buhay, at yung sinasabi ni Pedro na muling kapanganakan ay iisa lang. So ano ibig sabihin ng born again? Ibig sabihin ng born again ay bagong buhay kay Kristo. Amen! Hindi yung religion na anong religion mo born again. Well, pwede natin gamitin yan kung gusto ninyo. Hindi tayo kontra.
Pero kung Biblia po ang pag-uusapan, ang ibig sabihin po talaga ng born again, may bagong buhay na ako kay Kristo. Yung dating ako'y patay na. Amen! Amen. Praise God. Pastor, pari sa puntong ito, tinatanong ninyo, bakit dapat na maipanganak tayong muli? Bakit nakita ng Diyos na importante ito? Maaaring sa atin, hindi natin masyadong lubos na nauunawaan ang kahalagahan ng bagong buhay o born again. Ang tanong, bakit mahalaga ito para sa Diyos? Bakit mahalaga sa Kanya na ito ay maranasan natin? Ano ba ang purpose nito? Bago po tayo bumalik sa Biblia, ay nais ko pong hiramin ang paliwanag ng isang kinikilalang santo. Okay? Maaaring yung kilalanin ng ayaw siyang tawagin santo. Pwede natin tawagin theologian o bishop. Ang pangalan po niya ay si Augustine. At si Augustine po ay nagpaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng new birth o bagong kapanganakan. So yan po si Augustine. And by the way, hindi po na itatanong, ako ay produkto ng St. Augustine School. Alright, so now, Augustine is not just Catholic. Ano po? Bago pa magkaroon ng Roman Catholic Church, ay nandiyan na si Augustine. So, with that, we can also borrow teachings from him. Now, that's not the point right now. Ang importante po is, ano ba ang sinasabi ng early father of faith na ito patungkol po sa born-again experience o new birth? Ang sabi ni Augustine, ipinakikilala ng Diyos ang muling kapanganakan dahil may mali sa ating pagsilang. May problema. Nung unang ipinanganak ka ng iyong nanay, may mali. May problema. Kumbaga sa factory, may factory defect. Sabi mo nga sa katabi mo, may factory defect tayo. Kaya sabi mo sa sarili mo, kaya pala ko gagawin. May mali, basta yung nga may factory defect nung tayo ipanganak. Doon pa lang, ito po yun. Ano yung defect na yun? Doon pa lang sa tiyan ng nanay natin, nung tayo ipagbuntis, ay may mali na. Doon pa lang sa sinapupunan niya ay ipinaglihi na tayo sa kasalanan. At sinasabi po yan doon sa Salmo 51 verse 5. Ibig sabihin, nandun pa lang tayo sa sinapupunan ng ating nanay, ikinakapit na sa atin ang kasalanan. Kaya totoo yung kasabihan na pinaglihi ka sa sama ng loob. Tignan niyo yung katabi niyo. Of course, maganda at pogi ang katabi niyo. Pero sa mata po ng Diyos, lahat po tayo ay may malaking balat. Ano ho? May nakapigit po sa atin. Yun pong kapangyarihan ng kasalanan. Pinagbubuntis pa lang tayo ay kinapit na sa atin ang kasalanan ng ating mga ninuno. So meron po tayong ninana. Kaya yung kasalanan ng mga ninuno ay sisingilin din sa batang isisilang. So makikita po natin yan sa Exodus 20 verse 5 and Deuteronomy chapter 5 verse 9. Kaya po yung mga bata, kahit na po anong cute nila, kahit pag nakakita tayo ng sanggol, parang nanggigigil tayo, sa mata po ng Diyos, guilty na rin. Kasi yung kasalanan na dumadali sa kanilang ninuno, nakadikit na rin sa Kanya. So all of us were born sinners. Sabi mo sa iyong katabi, wala ka pang nagagawa. Makasalanan ka na. Anong logic nun? May minana tayo, may dumikit sa atin. Ano? Alright. Next slide. Kaya yung kapulukang taglay na naghahari sa ating mga ninuno ay minana natin. Yung gawi nila ay magiging gawi din natin. Dahil sila ay namuhay ng makasalanan, mamumuhay din tayo makasalanan. Kaya po, ang tao talaga, at one point, mag-i-enjoy yan sa kasalanan. Ang tao gagawa yan ng pagkakamali. Yes, ginusto niya yon. Pero isang bagay po, na dahilan din kung bakit ang tao ay nagpapakasarap sa kasalanan at nagwawalwal sa kasalanan ay dahil minana natin ito sa ating mga ninuno. Doon pa lang sa sinapupunan ay ididikit na sa atin. Okay? Kaya di ba may tinatawag na mga mana-manang sakit? Ano ho? Kagaya ng allergy. O di kaya hika. Ano pa yung mga minamanang sakit? Eczema. Ano pa? Ano ba yung mga diabetes? Ayan, ano po? So, hindi lang po allergy, hindi lang hika ang minamana. Yun palang kabulukan na naghahari sa buong pagkatao ng ating mga ninuno
Kung kaya sila nagkakasala, minanahin natin. Nagkakaunawaan po ba tayo? So may mali din sa pagkapanganak natin. Kahit na anong cute mo, kahit sabi ng tatay mo, kamukha kita, pareho tayo ng dimples. Sa mata ng Diyos, lahat tayo makasalanan. May sumapi sa atin, may sumalin sa atin noong tayo ay ipanganak. Kaya habang lumalaki tayo, may mga kasalanan tayong nai-enjoy. Kasi part yun ng ating nature. Part ng ating kalikasan. Maliwanag po ba? Now, itong tanong. Kung may problema sa ating unang kapanganakan, kung kaya tayo nakakagawa ng pagkakasala at yung gusto nating maging makasalanan, ano kaya sa palagay ninyo ang solusyon doon sa factory defect natin? Ulitin ko yung tanong ha. Kung may problema doon sa una nating kapanganakan, dahilan kung bakit tayo ngayon may defect at gumagawa ng kasalanan, ano kaya ang palagay yung solusyon ng Diyos? Ano? Abay, kung may mali doon sa unang kapanganakan natin, dapat may panganak tayong muli para maayos na. Tama? May mali doon sa unang kapanganakan, niluwal tayo ng nanay, Toria! Pumutok na ang panubigan! Another sinner was born. Meron na namang mag-aambag sa mga kaaliwas-wasan sa mundo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ko pa alam kung anong kaya mong gawin kung hiwalay ka kay Kristo. At po tayo may propensity and capacity to do the nastiest and the dirtiest sin under heaven. Ano po? So, yan po ay dahil sa ating kapanganakan. Nakaugnay tayo sa ating ninuno. So, kung may mali doon, dapat ipanganak tayo muli para maayos. Okay? Hindi mong sabihin, Pastor, babalik ako. Halimbawa ako, babalik ako sa sinapupunan ng mami. Kaawa-awa naman ng mami sa laki kong aray. Ano, daddy? Warak. Or Batangas po, so warak. Yung sabihin, talagang wasak na wasak. Ano? Grabe. Ano? Isipin mo sino ba? Isip tayo. Si Brother Johnson, ano, babalik sa nanay niya. Sa laki niyang yan, nag-gym pa yan. Oh, kaawa-awa yung nanay, patay. Alright, so, of course, ang tinutukoy po natin ay hindi physical birth. Ang tinutukoy po natin ay spiritual birth. At bakit po tayo nagkaroon ng spiritual birth? Hindi dahil umanib tayo sa blessings. Tayo po nagkaroon ng spiritual birth, ito po talaga ang dahilan. Dahil sa habag ng Diyos. Tayo pinagkaroon ng spiritual birth dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus. Lahat tayo na hinirang ng Diyos, kasama ni Jesus na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Lahat tayong hinirang ng Diyos, kasama ni Kristo na muling nabuhay. Amen! Kapatid, wala kang ginawa, ipinaranas sa iyo ng Diyos. You are now a new creation. Now, may sinasabi po ba ang Bible? Yan po yung sabi ni Augustine. Ano po? Pero maganda, balik tayo sa Bible. May sinasabi ba ang Bible tungkol sa importance ng new birth? Yes, meron po. Tingnan natin ang sinabi ni Prophet Jeremiah sa kanyang sinulat sa chapter 30, verse 23. Ang sabi niya, mapapalitan ba ng taong maitim? Ouch! Grabe naman ang Bible. May mapanghusga, racist. Of course, hindi po yan ang point doon. Alam ko, si Brother Jay. Okay? Cute na cute yan sa mga, ewan ko ba? Hi, Tita Ace, nandiyan ka pala. Mapapalitan ba ng taong maitim ang kulay ng balat niya? Pastor, magluta. O, ano pa? Collagen. Sus. Nasikatan ulit ng araw yan. Balik ulit sa dati. Okay? Ayaw nyo pa rin maniwala, eto na lang. Maaalis ba ng leopardo ang mga batik sa katawan niya? Nakita na po ba kayo ng leopard or leopardo? Di ba may mga batik-batik siya? Kaya niya bang tanggalin yun? Hindi, kasi pinanganak siyang may batik. Di ba? Kaya kahit na anong gawin niya, kahit maligo siya ng maligo sa ilog, tumalon siya sa West Philippine Sea, hindi na matatanggal yun. Kasi pinanganak siya na may
batik, ano? Kaya tama yung kanta ng isang sikat na singer, Born This Way. Okay, hindi ko po kakantahin, pero baka may gusto mag-volunteer. Baka may gusto mong kantahin. Hindi mo isali. Was born this way. Totoo po yun, nasa Bible pala yun. Okay? So sabi niya, maalis ba ng leopardo ang mga batik sa katawan niya? Hindi. Ganyan din kayo mga taga-Jerusalem, hindi kayo makakagawa ng mabuti dahil ugali ninyo ang gumawa ng masama. So ang pinupoint po dito ni Jeremiah, kahit po anong gawin natin pagpapakabuti sa mata ng Diyos, kapos pa rin yan. Kasi ikaw at ako, kagaya ng leopardo, pinanganak na makasalanan. Hindi ba yung leopardo, hindi kayang tanggalin yung batik? Ikaw din ganun. Kahit anong gawin mo, pagre-reform sa sarili mo, pagpapakabait, hindi mo pa rin kayang tanggalin yung presensya ng kasalanan sa buhay mo. Maring napaka-moral mong kumilos, napakabait mo, kilala ka na talagang napakabuti mong tao. Pero ang Diyos hindi lang tumitingin sa kilos, tumitingin din siya sa damdamin at isip natin. Kaya maaaring napakaganda ng pamumuhay mo, pero yung isip mo, may galit dyan, may pagnanasang mali. So in the eyes of God, lahat po tayo ay makasalanan. Klaro po ba? So pinapakita dito sa verse na ito yung kawawang kalagayan ng tao. Hindi po natin kayang magpalit ng anyo. Hindi natin kayang magpalit ng kalagayan. Tayo ay makasalanan. Kaya po, natural lang sa tao gumagawa ng kasalanan. Ulitin din sinabi ko, natural lang sa tao ang magkasala. So, hindi ko po sinasabing gumawa ng kasalanan. Ang gusto ko lang ipunto, ang bottom line po ay ganito, pinanganak tayong makasalanan. At hindi po natin kayang magpakabuti. Tinimbang ka ngunit? Tinimbang ka ngunit? Tama. Alam mo, kaya mo napanood natin sa Facebook. Alam niyo ba yun? Sumisikat na yun. Sabi ng preacher. Ano yun? Habang buhay may pagsubok. Ay, hindi ko na panood. Okay. Anyway, balik po tayo. So, pinanganak po tayo na makasalanan. Kaya sabi po dyan, hindi kayang magpalit ng tao ng kulay ng balat. Kilala na po ba kayong tao na nakapagpalit ng balat? Yung hindi nag-collagen hindi yung nag-gluta. Yung talagang mula sa pagiging maitim, biglang naging maputi, o di kaya maputi, biglang talagang nagkulay itim. May kilala po ba kayong gano'n? Siguro po ang unang papasok sa isip ninyo ay si Michael Jackson. Huwag niyo akong pilitin. Okay. Si Michael Jackson po ay talagang pinilit niyang pumuti ang balat. Pero kahit na anong gawin niya, yung DNA at dugo niya, masasabi natin, African-American pa rin siya. Nasa dugo na niya yun. Baka pagka nag-asawa siya, by the way, pumanaw na pala siya, no? Baka kung siya ay nagkaasawa noon at nagkaanak, palagin niyo kasing puti niya ang lalabas. Kung kapwa niya African-American, sure na sure tayo, talagang maitim pa rin yun. Kung paano si Michael Jackson pinanganak na maitim. So maaaring mukha siyang European-American, but I am sure, may mga gawi, may paraan siya ng pananalita at pag-awi, kostumbre, na talagang masasabi mo, Black American pa din siya. Hindi na yun maaalis sa kanya. At nabanggit din po kanina sa binasa natin yung leopardo, na sabi ko nga may batik sa katawan. Kahit po anong gawin ng leopardo, magsisigaw siya dyan, na gusto kong maging tupa, hindi po siya magiging tupa. O pagpalagay natin, pwedeng pinturahan para magmukhang tupa. Si Jomar, maraming pintura yan. Pipinturahan ni Jomar. Pumuti ng mukhang tupa, tapos nilagyan niya ng palamuti na tenga ng tupa, yung parang buhok ng tupa. Pero subukan niyong amuyin. Amoy tupa ba yun? Amoy leopardo pa rin. At pag nagutom yan, hindi yan kakain ng damo kagaya ng tupa. Maghahanap pa rin yan ng tapa. Maghahanap pa rin yan ng karne.
Kasi yung desires, hindi mo maaalis yun. Nakapunla yun sa Kanya. And the only way na tong leopardo maging tupa talaga at kumain ng damo is kung maghihimala ang Diyos. Ipapanganak siyang muli, and lo and behold, tupa na siya. Ganun din po tayo. The only way na tayo po ay magiging matuwid, na tayo po ay makakahakbang sa tunay na kabanalan ay kung maghihimala ang Diyos at tayo ay ipapanganak na muli para makansila yung factory defect na sinasabi ko na dulot ng ating unang kapanganakan. Kaya kailangan po natin ng second birth, yung spiritual birth na bigay ng Diyos sa atin. Amen! So because we were born sinners, we will live as sinners. Hindi po natin kayang tulungan ang ating mga sarili. Kaya balikan po natin ang 1 Peter chapter 1, 3 and 4. Ito ang solusyon ng Diyos. At ito ang epekto ng Resurrection Day. Sabi dyan, purihin natin ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa dakilang awa niya sa ating ipinanganak tayong muli sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, nawa po kapag sumasapit ang mahal na araw at sa tuwing dumadating po ang Easter Sunday at Resurrection Day, napapaalalahanan tayo na ipanganak na ako ng Panginoon. Hindi na ako leopardo na nagpupumilit maging tupa. Tupa na talaga ako. Bago na ako. Banal na ako. May kakayanan ako na gumawa ng tama. Amen? At yun pong kakayanan na yun ay hindi galing sa atin. Yun po ay bunga ng ating muling kapanganakan. Sabi po ni Thomas Boston, surely corruption is ingrained in our hearts, interwoven with our very natures, has sunk deep into our souls, and will never be cured but by a miracle of grace. Ang kabulukan daw ay nakatanim ng malalim sa ating sistema. Ang kabulukan ito ay nakabuhol, nakapulupot sa ating pagkatao at malalim na nakalubog sa ating mga kaluluwa. Hindi po natin kayang lunasan. Malulunasan lamang ito sa pamagitan po ng paghihimala ng Diyos. Dahil sa muling kapanganakan. Kaya mga kapatid, ang greatest miracle po na tinanggap natin sa Panginoon, ano sa palagay ninyo? What is the greatest miracle na ginawa ng Diyos sa buhay natin? Ito ba ay yung gumaling ka sa cancer? Praise God for that. Ito ba ay yung yumaman ka at nakabayad ka sa mga utang? Praise God for that. Ito ba ay yung meron ka ng magandang bahay ngayon? Praise the Lord for that. Yung mga bagay na yun ay regalo ng Diyos sa atin. But let me tell you this, the greatest miracle na ibinigay po sa atin ng Panginoon ay hindi yung mga bagay na yan. The greatest miracle is this, yung dating makasalanan na ipanganak na muli at siya ngayon ay may bago na buhay. Palakpakan niya po natin. Sabi po ni Augustine, the purpose of each person's rebirth is that whatever there is in him of sin that he was born with may be done away. Ang layunin daw ng rebirth or born again experience ay upang mabulot na sa ating sistema ang kasalanan at upang mapunlaan tayo ngayon ng mga holy desires na magbibigay puni sa ating Panginoon. Balik po tayo dun sa leopardo. Diba sabi ko sa inyo, kahit pinturahan yan, paliguan ng paliguan, kahit magtampisaw siya sa tubig, maghapon, sa ilog, mahilig pa rin sa karamihan. Tama? Tayo po, hanggat hindi tayo maboborn again, hanggat hindi po tayo naboborn again, para tayo leopardo, ang pagkahilig natin, mga makalaman na bagay. Yung talagang gusto natin. We enjoy it. Pero pag tayo po'y na-born again, pinupunlaan tayo ng Diyos ng mga bagong desires. Kaya ngayon parang pag nagkakasala na tayo, parang sinasabi ng kalooban natin, mali, hindi ako ito. This is not me.
Nararanasan niyo po ba yun? O pag nagkakasala kayo parang, wow, ooh, I feel good. Yes, maaaring momentarily, you feel good, pero maya-maya marirealize, hindi ako dapat nagmurangan ninyo, hindi ko dapat tinadyakan yung protein. Hindi ko dapat sinabihan ng gano'n yung asawa ko. Hindi ko na dapat ginawa yun kasi bago na ako. Amen. Mga kapatid, tayo po ay tupa. Alam niyo yung kaibahan po ng tupa sa pig o sa baboy. Ang baboy po ganito, kahit anong gawin mong pagpapaligo sa kanya, mamaya nandun na naman yan sa nasa putikan. Kasi doon talaga siya nakatira. Okay? Pero pag yung tupa nagmilagro ang Diyos at naging, yung baboy, nagmilagro ang Diyos at naging tupa, doon pa lang siya pupunta sa parang at doon na talaga titira. Ano po? Ganun po ang miracle ng born again experience. At lahat pong yan, napasa atin dahil sa ginawa ni Kristo at dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Palakpakan niya po natin sa Balikan po natin sandali yung Romans chapter 6 verse 4. Yung sinabi ni Pablo. Sabi niya, kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Yun pong power, everybody say, power. Power. Yun pong power ng Diyos na ginamit para buhayin si Kristo mula sa kamatayan, yun din daw po ang power na gumagana sa atin ngayon para tayo ay mabuhay ng banal. Nakikita niyo po ba yung sinasabi ko? Ulitin ko ha, di ba si Kristo namatay? Anong ginawa ng Diyos? Pinadala ang kanyang kapangyarihan, pinadala ang kanyang power, at si Kristo muling nabuhay. Yun pong power na yun na pinadala nung day of resurrection para muling mabuhay si Kristo, yun daw po yung same power na gumagana sa atin ngayon para tayo ngayon ay mabuhay ng may kabanalan. Ano po ang point nun? Ang point nun ganito, alin po ba ang mas mahirap? Bumuhay ng patay o yung matanggal ang pangit ng ugali? Alin po mas mahirap? Try nyo, punta kayo sa morgue, kilitiin nyo ng kilitiin ng patay, mabubuhay ka, kutsi-kutsi ko. Naka-freezer na yan, hindi na yan mabubuhay. Walang kayang gumawa nun sa atin. Pero nagawa ng Diyos. In Jesus. Anong ginamit niya? Yung kanyang power. At yung same power na yun, nananalaytay sa atin ngayon. Aktibong gumagawa sa atin ngayon para tayo ay magbagong buhay. Minsan tayo bilang mga pastors, bilang mga preachers, workers, leaders, kung ano-anong gimmick ang ginagawa natin para ang mga tao ay mabago. Minsan tinatakot natin sila, pag hindi kayo magbago, may impyerno kayo. Anong klaseng Kristiyano ka? Ganyan ba ang Kristiyano? Talagang minsan gusto natin ganyanin yung mga tao. At ang ganda naman ng ating motivation para mabago sila. Pero mapapansin po ninyo, dito sa verse na ito, hindi ginamit ni Pablo yung mga ganyang gimmick at strategy. Ano ba ang ginawa ni Pablo sa mga taong nagkakasala sa loob ng church? Ipinaalala nila yung nangyari sa kanila. Na kayo ay muli nang nabuhay. Tandaan ninyo may resurrection. At yung power na bumuhay kay Kristo, gumagawa din ngayon sa inyo para kayo ay mabuhay ng banal. Nasaan ngayon si Kristo? Nasa langit, di ba? Nakaupo siya sa kanyang trono. Habang nakaupo si Kristo sa kanyang trono, tinitignan ka niya at hindi siya papayag na yung nangyaring resurrection sa kanya maranasan. Hindi siya papayag hanggang hindi kanya nakikita namumuhay na sa kabanalan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka titigilan ng Diyos. Hindi pa siya tapos sa iyo. Yung same power
Next slide po. Yung same power na ginamit ng Diyos para buhayin si Kristo ay yung din same power na ginagamit ngayon ng Diyos para pabanalin ka. Amen. Bilang pagtatapos po ay nais kong iwan sa inyo yung sinabi ni Jerry Bridges. Sabi po ng mamang ito, no one overcomes the corruption of their heart except by the enabling strength of the Spirit of God. That's the power of Christ. The power of God that brought Jesus back to life. Dito po natin kayang ma-overcome, dito po natin kayang labanan yung kabuluhan ng ating mga sarili, maliban na isupply ng Diyos ang kalakasan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Today is Resurrection Day. Paniwalaan mo ang katotohanan dito. Hindi ka na mahina sa harapan ng Diyos. Hindi ka na kawawang makasalanan na hindi kayang magbago. In the eyes of God, you have the Spirit. You can overcome. Maring pakiramdam mo, alipin ka pa rin ng mga kung ano-anong bad habits, but in the eyes of God, you are free. Amen? Parang ganito yun, pinipilit mo makapasok sa church na ito. Bawa nakaupo si Nanay Pin, pasensya ka na Nanay Pin, ikaw nasa harapan. Habang nakaupo siya dyan, nag-overthink siya, nag-struggle siya, sabi niya, gusto ko pumasok sa loob ng simbahan, gusto ko pumasok sa loob ng simbahan, kailangan makapasok sa loob ng simbahan. Ang totoo, nasa loob na siya ng simbahan. Relax. Nandun ka na. My point is that minsan talagang halos sakta natin ang ating sarili. Gusto ko nang magbago. Gusto ko nang magbago. I want to overcome. The truth is, pinalaya mo, paniwalaan mo, at mababago ang pamumuhay mo. Jesus did it all for us. To God be all the glory. Let us all bow our heads and we will praise the Lord. We will thank Him. Panginoon, salamat po sa resurrection. Salamat po sapagkat ito rin ay araw ng kapanganakan namin. Ang totoo, pinagdiriwang din namin ngayon ang aming birthday, ang aming second birthday, ang aming spiritual birth, na hindi po namin ginawa, kundi Ikaw ang gumawa para sa amin. Panginoon, alam namin na hindi ka patapos sa aming buhay. At ang mabuting bagay na inumpisahan ay tatapusin po ninyo hanggang dulo. Bagaman may mga pagkakataon sa buhay namin na kami po ay humihinto, natatalisod, nawawala sa tamang landasin, pero tapat ka, O Diyos, sapagkat patuloy at patuloy mo kami ibinabalik. Panginoon, kami mamumuhay ng may kabanalan. Kami po ay susunod sa inyo kasi ibinigay mo na ang lahat. Binigay mo na ang banal na Espiritu. Binigay mo na ang kapangyarihan na bumuhay kay Kristo. Lalakaran namin yun. Mamumuhay kami doon, Panginoon. Dahil kami Kristiyano na meron po kaming bagong puso. At ang bagong puso ito, walang ibang naisip kundi gawin ang kalooban mo. Kaya Panginoon, magpapatihulog kami sa totoong naisin ng aming bagong espiritu, ng aming bagong puso, ang mahalin ka, ang sundin ka. Ito ang aming tugon sa inyo. Hindi kami kagaya ng mga taong pangkaraniwan. We are loaded with power at may kakayanan kami na gumawa ng tama. Salamat po Panginoon sa reminder na ito. To you be all the praise and the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating po si Pastor Nestor. Natapos po tayo sa hapon ng Panginoon. Tayo po tayo. Ihanda ninyo ang pag-iligaynes. Napakaganda po ng mensahe na ating narinig
naisipan ko na malaki nung sabi ni Jesus Christ. Pag alis ko ay huwag kayong mag-alala. Papadala ko, hilingin ko sa Ama ang kalutulong ninyo. Nakatutubay mo niya doon yung Holy Spirit, sabi sa John 14:16-17. I will ask, hilingin ko sa Ama ang Espiritu na kaya ko kayo aalis, no? Kari ang Jerusalem. At yung banal na Espiritu niyo is the same Spirit na bumuhay sa ating Panginoon at siya rin nasa sa atin. Kaya pala sabi ng Acts 1:8, tinanggap na ninyo ang banal na Espiritu, may kapangyarihan ito. Kaya sabi sa Ephesians 3:20, siya na makagawa ng higit pa kaysa ating hinihiling o iniisip natin sa magitan ng Espiritu na nananahan sa atin. Nasa atin po yung Espiritu niya. Kaya napakaganda sobrang ganda ko ng isahin natin. Kaya yung laban natin sa ating solis area, kaya nga may laban nakikibaka. Nakakaroon tayo ng conviction. Dati wala. Kung nagkamali, okay lang. Sa mga istorya ng pagkakamali, nagawa bilang hindi na. Sapagkat nag-i-grip ang Espiritu nasa iyo, yung iyong para-plete, yung sabihin nung ito ay mayroong someone na kasama mo parati, who walks along with you, saan ka magpupunta, kasama mo yun, yun ang Espiritu. Hindi natin nakikita, nasa iyo na yun. Ibinigay yun sa atin. Paano binigay sa atin? Nanampalataya lang tayo sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. Nagyan po ating hapat ng Panginoon. Inaalaala natin yung kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Grabe yun kung kayo naka-atin ng sinapulo at saka yung tawag ito yung 7 last word, 7 palabras. Grabe mo. Tunay na grabe. Kaya tuwis na sa akin po Easter Sunday, kaya ako nakabarong parang celebration para sa atin. Para bang ang antas ng pananampalataya lalo. Parang kailangan talaga eh. Habang tumatanda ka, tumataas din ang antas ng pananampalataya sa Panginoon. Ganun po ba? So, muli, atin pong ulitain ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo at pagkakataon din para tayo ay lumapit sa aming salita ng Diyos sa 1 John 1:9. Kung tayo ay nagkamali, kung tayo nagkasala, hindi nawawala ang ating relasyon bilang anak. Sapagkat nasa atin na nga yung tapat ng pagmamayari ng Diyos sa Espiritu Santo nasa atin. Kaya ko tayo lumalapit. Yung karunan para bang isang anak tayo na parang hindi kulang na sa pansin ng magulang. Ibig sabihin eh. Pero distorted ang communication sapagkat we are still sinning. Pero hindi nawawala ang relasyon ng ama at anak na bilang relasyon. Kaya nais natin malubos, lapit tayo sa Panginoon. So at this point of time, I want to pause for a while and lumapit tayo sa Panginoon. May mga pagsalansang tayo, sometimes we wish naman, nakasala tayo. Meron tayo may magpalibang gawin na mabuti, hindi natin nagawa. Nagkakamali pa rin tayo. So lapit tayo sa Panginoon, hindi tayo tawag na tayo tumanggap ng communion ng Diyos. Ama, kami po ay umaamin na nagkamali. Ano kami mga pagsalansa ng tanging na ikaw nakakakita kami na gumawa nito. Patawad po Panginoon. Nais namin na maganap ang iyong salita na pinahayag mo sa Ephesians 2:10 na kami iyong nilalang. May purpose ka sa amin. Nilalang mo kami at sa aming pakikipag-isa kay Kristo Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay
para kami gumawa ng mabuti. Naiwanan namin ang masama. Tulungan mo kami. In Jesus' name, Amen. Tanggapin po natin na naalala natin ang bubuo ng Panginoon sa Diyos ng Kalbaryo, naganap na po yun. Ang patuloy na lumilinis ang kanyang banal na dugo sa atin lahat. As we confess our sin to God, He is rightful and just to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. Tanggapin po natin. Pagiging ng Diyos. Ayan, tunay nga po na napakaganda ng word natin ngayon na tayo ay may bagong buhay na dahil sa grace na ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, so ngayon po ay dadako na tayo sa ating covenant. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating bibig at sabay-sabay po natin sambitin ito sa bilang ng 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, maaari na po tayong umupo. So, meron po ba tayong mga newcomers or first time po umattend ng ating service? And mukhang wala po. So, tayo po ay dadako na sa ating announcements. Ayan po, yung basic theology po every Tuesdays from 5:30 p.m. to 7:30 p.m. And yung Blessed Children Ministry Sunday School po, every Sunday po siya sa morning service po from 9 a.m. to 11 a.m. which is open for ages 3 to 12 years old. And we highly encourage po yung ating mga kids po na umattend dito para kahit sila po ay nakakakinig din po ng Word of God. And our weekly youth fellowship every Saturday po via Zoom, which is 5 to 7 p.m. Prayer hour every Friday, 5:30 p.m. to 7 p.m. And yung ating Sunday worship services po, which is happening every morning at 9 to 11 a.m. And sa gabi naman po is yung 7 to 8:30 p.m. Also, host a whole prayer meeting for your family. And maganda po ito dahil kahit po sa ating mga tahanan is nagkakaroon din po tayo ng foundation sa ating buhay. And yung ating praise and worship team po is in need of instrumentalists, keyboardist, bassist, lead guitarist, and drummer po. If interested po kayo, just fill out the form at the registration. Yun lamang po, and for our exhortation to give, tatawagin po natin si Madam Nell. Thank you, Lord. So, happy Resurrection Sunday. Purihin ang Diyos. So, kanina palagi ang mga sinasabi nagbago na ang lakad, nagbago na ang buhay, nag-born again. So, kantahan muna natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Dahil tayo bago na. At tayo masaya. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Bago na ang lakad ko, bago na ang isip ko, bago na ang puso ko ngayon. Sige. Bago na ang lakad ko, bago na ang isip ko, bago na ang puso ko ngayon.
ating pagkakaloob, kailangan po talaga bago ang ating isip, bago ang ating mga puso. Kung sa ano na born again tayo. Kasi sa dati nating buhay, nagbibigay po tayo because of it is law, batas. Diba sa Malakay? Talaga nakasaad doon 10%. Magbigay kayo. Ito ay batas. Ngayon, nagkaroon na ng resurrection. Namatay si Jesus para sa atin. Ang pagkakaloob natin is under grace. Biyaya ng Panginoon. Ano ba ang nag-motivate sa Panginoon para magbigay ng buhay? The greatest motivation is love. Pag-ibig. Sobra-sobrang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kung kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus Christ to save mankind. Kaya napakahalaga po na sa ating talagang pagkakaloob ay iiral ang pagbabago ng ating mga puso't isip. Sapagkat kung hindi tayo na-born again, hindi tayo makakapagbigay ng kagaya ng ginawa ng Panginoon. So, tingnan natin itong 2 Corinthians 9:7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Ng may kagalakan. So sa ating pong pagkakaloob, dapat po hindi sa pilitan. Hindi tayo nagdududa, hindi tayo nag-aalinlangan, bukal sa ating puso, at nagagalak tayo magkaloob. Noong una, under law, nagbibigay tayo because of fear and obligation. Obligasyon ito. Pero ang Diyos naman, hindi by numbers eh. Ang Diyos na nagkaloob, hindi niya pinag-isipan ang kung ano-ano para sa atin. Just love. Ang nag-motivate sa Kanya. At tayo rin bilang Kanyang mga anak. Kanina yung sinasabi yung pagiging born again. Of course, justified, we are saved. Niligtas tayo lahat ng Panginoon. Talagang mabuti ang Diyos, ginawa niya yan. Pero ang tao may pagkakaiba-iba. Ang tao ay born again. God work for our salvation. Tayo i-work out natin. Paano ba natin i-work out kung ating kaluluwa ang born again ng ating Panginoon? Kasi ang ating kaluluwa, ano ba ang composition nito? Ang ating puso, ang ating isip, spirit, soul, and body ang composition natin. Ang solical area, ang ginagawang banal ng ating Panginoon. So pag ang soul, ang ating isip, ang ating puso, ang ating emosyon, hindi na born again, paano tayo mabubuhay ng may kabanalan? Sabi kasi ng Hebrews 12:14, no one can see the Lord unless you are holy. Ang goal ng Panginoon is for us to have a holy life, a holy living. Pero paano tayo makakasunod doon? Kaya nga sabi nga, tayo nga ay spirit, soul, and body. Ano ba ang nasusunod sa ating buhay? Kung hindi na born again, ang ating buhay, ang espiritu natin, ibang espiritu ang papasok. But, kung tinanggap natin siya ng buong puso, we have the Holy Spirit. Siya ang ating leader, siya ang ating mentor, siya ang ating comforter. At kung kaya tayo ay nakakapagkaloob ng may maligayang puso, nagbibigay tayo out of love and joy. Hindi tayo nanghihinayang, sapagkat ang honor ng lahat is no other than the Lord. Kanya ang lahat, Kanya ang ating buhay.
you see in this earth, lahat ay Kanya. Kaya kung ating ibibigay sa lahat with full trust, ang lahat-lahat, hindi tayo magbibigay ng may loob na nag-aakatubigay. Nagagalak tayo, nasisiyahan tayo. Dahil alam natin na may patutunguhan ang ating ginagawa. Ang nais ng Panginoon is to make disciple para dumami ang kanyang mga alagad at para maraming tao ang makakilala. Remember, salvation is free. Wala tayong ginastos. Ito ay libre. Pero ang mag-evangelize, it costs. Gumagastos. At dahil sa ating mga buhay na ngayon binago na ng Diyos, na bago ng ating lahat. Kaya nga, pag itinakay Lord, ikaw ang buhay mo eh. Ikaw ang kontentong tao, ikaw ang masayang tao. Ano man ang hinahawakan mo, maliit man o malaki, you will be contented. Dahil ang buhay natin is just temporary on this earth. Tayo lahat ay kabilang doon sa kanila. We have a world na ibigay ng Diyos para sa atin. Kung inaakala mo magpakasaya na lang ako habang nasa mundo, maiksi ang buhay ng mundo. Ang ibinibigay sa atin ng Panginoon ay kakaiba. Kaya kailangan talaga ma-born again ang ating pagkatao. At sa pagiging born again, mararanasan mo ang buhay na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagtitiwala, punong-puno ng pag-ibig sa Diyos. Sobrang pag-ibig ng Diyos at magagawa natin yan because our nature is already new. Kaya ang sino mang nakipagkaisa sa Diyos ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao at siya ay bago na. So tayo magkakaloob ngayon na bago ang ating saloobin. Hindi tayo magdududa, hindi tayo mag-iisip ng kung ano. Ginagawa natin ito because we love the works of the Lord in our life. Ginagawa natin ito to multiply the disciples of Jesus Christ. Kaya salamat at alam ko na lahat tayo ay ginawa na ng Diyos na bago. Because of the love of God, remember Pasko at saka itong Pasko ng pagkabuhay, napaka-importante pagpulita sa ginawa niya sa ating mga buhay. So tayo ba'y manalangin? Panginoon Diyos, salamat sa Resurrection Sunday. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus, tinanggap namin ang bagong buhay. Kasama na rin namin din ang aming mga dating pag-uugali, ang dating namin mga gawin. Ngayon, binago mo kami. Thank you for the cross. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Alam ko, maraming maganda ang hinihiling mo. Nais mo ng buhay na ganap at kasaya. At sa sandaling ito, kumakatua sa puso ng bawat isa. Na kami ay patuloy na gamitin mo, patuloy mo kami pasaganahin, patuloy mo kami i-promote sa aming mga buhay. Lord, we need you in our life, for without you, we are nothing. Kaya salamat at alam kong patuloy mo i-bless ang aming mga buhay. Ibigyan mo kami ng mahabang buhay upang kami makapaghanap buhay at makagawa ng mga bagay para sa iyo. Salamat po ang sa kabutihan mo at alam kong tagumpay ang buhay ng bawat isa dahil kasama ko. Kaya sandaling ito'y salamat po and thank you for everything that you have done to us. Ang papuri sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. You have the power of sin and darkness.
announcements po. So darating na Sunday, balik na po tayo sa ating regular worship services, 9 o'clock sa umaga, alas 3 sa hapon sa Kalapa, and then alas 7 po ulit dito sa Tagaytay. Mamaya po paglabas po ninyo yung ating mga couples ministry, ay may inihandang mga Easter eggs. Kuha lang po kayo. And meron din po tayong lugaw. Blessings lugaw sa ating campaign. Ayan. Okay, so nawa po ay magkita-kita tayo. Masaya po ba kayo? Yeah! Manalangin po tayo lahat. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. May you live under His sovereign care each day of your life. In Jesus' name, Amen. Amen.